Welcome po sa Trubuay City World Harvest Church dito sa may San Fernando. Despite po na maulan, po yung iba, we pray for them. So, makabless po na yung tamong King Eddie. Thanks God na adyo kayo at adyo kami rin yung pamilya. Last week po, share ko lang po, last week wala po kami sa kadahilanan na yun nga po, physical problem. Medyo mapagal, may stress, may binabod yung TikTok. So, salamat sa Diyos. Nag-remind niya kami last week na yung ating health, batayan po natin. Hindi po magustuhan ni Lord na tayo masyadong pagod, masyadong stress sa mga ginagawa natin. Kailangan po natin yung oras para sa Diyos. Magtira po tayo. Hindi po magtira, maglaan po tayo ng kalakasan para sa ating Panginoon. Diba? Kaya sabi po dito sa Isaiah 40 verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang magtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi maghihina. Kaya po tayo, kapag tayo ay ang pundasyon natin ay si Jesus, kapag tayo po ay nagtiwala sa Kanya, hindi po tayo mapapagod. Tulad po tayo sa isang agila. Lalo po rin agila. Ano ba po ito po yan, Blue? Ano po may lipat? Kaya po mabilis na mamayarin. Agila po, yung mga agila po kasi, kaya po nilang lumipat na napakatagal sa kalangitan. Hindi sila napapagod, hindi sila nanghihina. Yun po yung karakter ng sa agila. Kaya nagtulad po tayo dyan. Kapag tayo nagtiwala sa Panginoon, hindi tayo mapapagod at tulad ng agila.
You are our healer. Ikaw ang aming Panginoon. Good morning po. Sino po yung na-bless sa praise and worship natin? Yung sinapalakpak natin sa Lord? Yung palakpak po na bahan sa Lord. Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin sa Lord. Yung may excitement. Yung may gana po. Sige, palakpakan po natin sa Lord. Amen. Dakila ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Siya'y tapat no, hanggang ngayon. Hanggang noon, hanggang ngayon. Amen.
po yung mag-preach ngayon, no? Wala pong ating pastora dahil out of town po siya, nagbakasyon. Amen. Mag-chat na ako po ka, hindi sa kayong Taiwanese na yan. Amen. Amen po. Pinagpalang umaga sa ating lahat. At sabihin mo sa katabi mo, I am blessed. Because you are here. Amen. Amen. Sige po, before tayo magsimula, let us pray, let us ask the Holy Spirit to lead us to feel the presence of the Lord in this place. Father God, we thank you, Lord God, for this morning. And we hear because of you, Panginoon. Gusto namin marinig ang mga salita mo. At gusto namin, Lord God, na lumalim pa yung relasyon namin sa iyo at masunod ka ng buong puso. And let your Holy Spirit upon us, O God, and lead us, ma-feel namin, maranasan namin yung presensya mo, yung pagmamahal mo, at yung pagbabago namin sa buhay mo. Salamat po, Lord God. We honor you in this place, in our life. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Sige, palakpakan po natin si Lord. Amen. Amen. Yung last week po, no, yung pinag-aralan po natin, no, yung message ng last week is about abide in God. Amen? Amen. Pagsunod sa ating Diyos, sa ating Panginoon. And this morning, I want to share to you the message that I call is the courage to obey. Amen? Paano ka susunod sa Panginoon kung wala kang tapang? No? Sa panahon po natin ngayon, kailangan mo ng tapang. Kailangan mo ng courage. Amen? Maraming Kristiyano at wala po dito na matagal niyang Kristiyano pero hanggang ngayon wala pa rin courage. May share si Lord sa buhay niya. Amen? Kaya po tayo ngayon, no? Magbibigay tayo ng mga halimbawa ng mga tao na ginamit ni Lord para ma-inspire tayo, para ma-motivate tayo, at para tayo din magawa din natin sa buhay natin. Amen? Amen. Amen po? Amen. Kaya po yung our title for sermon this morning is the courage to obey. No? Sabihin mo nga sa katabi mo, matapang ka. Matapang ka. Amen. Halika mo matapang pag sisimulan ka na eh. Matapang ko kasi ating kang Lord. Amen? Amen. Ginagawa ko sa matapang ko pag sisimulan. Di ba? Ito po niya, yung halimbawa na yan, pag-aaralan po natin sa Joshua chapter 1, verse 1 to 9. Amen? Familiar po yung verse, mga verse na pag-aaralan natin ngayon. At meron tayong bibigay ng mga points para may-apply talaga natin sa buhay natin itong message na ito. Amen? Ready na po ba? Amen. Pag-itapit nyo po yung katabi nyo, kung ready na. Tapos kapag natutulog po, habang nag-preach po ako, tapikin na lang. No? Sa bulutin, hindi po. Gisingin niyo lang. Amen? Amen. Dito po, no, after po ni Moises sa Old Testament na nung namatay na po siya, binigay niya po kay Joshua yung, siya na po, si Joshua na po yung mag-lead ng mga Israelite para maipasok, para sugurin, kunin yung promised land ng Lord sa buhay nila, sa mga Israelite na. Ngayon po, si Joshua,
yung ginamit ni Lord para yung mga Israelite talaga makapag-enter sa promise na binigay. Na pinaramis pa kay Abraham, kina Moises, no? Si Joshua po yung ginamit. Amen. Siya po yung nag-lead sa Israelite ng marami. Talagang binigyan ng in-encourage siya ni Lord. At kasi si Joshua po dito talagang natatakot po siya. Pero nung alam niya na kasama niya si Lord, nagkaroon po siya ng courage. No? Pag-aaralan po natin ito, sabi niya, because courage is not the absence of fear. It's the decision to obey God, even when you're afraid. Sabi niya. Na minsan tayo, no, marami tayong kinakatakutan. Lalo na kapag katapusan. Hindi. Hindi po yung bills, no. Alam natin that God will provide. Amen. Alam natin that God will provide. Amen. God will sustain us na kapag tayo ay sumusunod ng tapat sa Kanya. Amen. At nagtitiwala. Amen. Kaya po, no, dito makita natin that even though pili mo natatakot ka, kung i-apply natin sa buhay natin, pili mo natatakot ka sa mga kamag-anak mo, kapamilya mo na i-share si Lord sa kanila. Ito yung ano natin. Kumbaga, i-remind tayo ni Lord na kasama mo. Wala kang dapat ikatakot. Amen? Amen po? Yes. Kaya, let us learn from Joshua commissioning what the courage to obey looks like. No? Ito, babasahin po natin yung Joshua chapter 1, verse 1 to 9. No? Basahin na lang po natin ang Tagalog para mas maganda. Ito po, makinig po kayo. Chapter 1, verse 1 to 9. Verse 1, pagkamatay ni Moses, na lingkod ni Yahweh, sinabi ni Yahweh kay Joshua, Joshua na anak ni Nun, katulong ni Moises, patay na si Moises ng aking lingkod. Ngayon, ikaw at ang buong sambahayan, ito ay maghanda upang tumawid sa ilog Jordan at pumasok sa lupain ibinibigay ko sa kanila. Kaya dito po makikita natin nung namatay na si Moises, kasi po hindi alam kung saan yung katawan ni Moises, pero kinuha na lang siya ni Lord. Kaya ito, binigay na kay Joshua. Yung parang siya na yung mamumuno talaga sa mga Israelite. And then, ang bawat lugar na tapakin ninyo ay ibibigay ko sa inyo gaya ng pinangako ko kay Moses. Verse 4, ang magiging hangganan ninyo ay mula sa ilang ng Lebanon hanggang sa malaking ilog, Euphrates, ang buong lupain ng mga Heteo, hanggang sa dagat ng Mediterraneo sa kanluran. Verse 5, habang ikaw ay nabubuhay, walang makakalaban sa iyo kung paano ako'y kasama ni Moses. Gayon din naman ako'y isa sa iyo, hindi kita iiwan, hindi pababayaan. Verse 6, kaya't magpakatatag ka at magpakatapang sapagkat ikaw ang magpapamana sa bayang ito ng lupain pinangako kong ibibigay ko sa kanilang mga ninuno. Kahit nung ano pa pinaramis na ni Lord yan, nung kay Abraham pa, na meron nga ibibigay na promise na. At ito, si Joshua ay maglilip, papasukin nila yung Israel. No? And then, verse 7, sabi niya, magpakatatag at magpakatapang, karing mabuti upang masunod mong mabuti ang lahat ng kautosang ibigay sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang magtagumpay ka saan man
pumaroon. Verse 8, huwag mong kalilitaan, basahin ng aking aklat ng kautusan upang pagpulay-pulayan mo ito araw at gabi, upang masunod mong mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Sa ganun magtatagumpay ka at magiging matagumpay ang iyong gawain. Amen? Familiar po yung verse na to, no? Yung iba sa atin, Bible verse po to. And then, verse 9, tandaan mo ang aking utos, magpakatatag ka at magpakatabang. Huwag kang matakot o mawawalan ng pag-asa. Sapag ako si Yahweh na iyong Diyos, isa sa iyo, saan ka man pumaroon. Inulit na naman po doon na talagang si Lord, every time na lulusog sila, so binigay na promise lang ni Lord, kasama lagi si Lord. Alam niyo po yung tagumpay ni Joshua, hindi naman siya talaga, kumbaga hindi niya sa kakayaan na nagtagumpay, kundi sa tulong ni Lord. Amen? Kaya po, merong mga key points po tayo na ginawa dito, ano? And we pray na meron tayong mapulot, meron tayong may apply sa ating buhay. Amen? Yung number 1 po dito is God has already given the promise. Alam niyo po, merong nung unang Kristiyano po tayo, marami tayong promises na memorize or gusto sa Panginoon. Yung iba nakalimutan na. Pero hindi mo alam na natupad na pala yun. No? And then dito, sabi niya sa Joshua chapter 1, verse 3, I will give you every place where you set your foot as I promised of Moses. No? Talagang si Lord, ito yung promise niya sa atin. Kapag tayo'y sumunod, kapag tayo'y nagtiwala sa akin. Saan man tayo pumunta, sa trabaho man yan, o sa anumang lugar, magpapalain tayo. Amen? God is telling Joshua that He will bless and give him victory in every place. Enter as long as he obeys and follows God's leading. Ibig sabihin nun, talagang yung leading ni Lord na Joshua. Amen? And then, God already prepared the land for them. Talagang si Lord, rinedi niya na yung lalakarin ng mga Israelite para maging mapagtagumpayan ng mga laban at makuha yung promise na ibinigay. Alam niyo po sa atin, si Lord, niredy niya na yung lalakarin natin. Tayo na lang talaga susunod, kikilos. No? Kailangan meron po tayo talagang gawin. Joshua just need to move forward in faith. Ito yung kailangan po natin. Mag-move forward tayo sa pananampalataya natin. Amen? Kumbaga, sabihin ko sa katabi mo, hindi ka basta-basta. Kamarites kita. Hindi ka basta-basta kasi pinili ka ni Lord. No? Hindi ka basta-basta. Nakaintinditangan ka mga ganyan, ha? Hindi po. Ay, Tagalog po kayo. Pangalan po kami. Pero nakakadinig ko po ng Kapampangan, no? Ikaw na lang po mag-adjust. Hindi mo. Tagalog and Kapampangan po tayo. And then, every step of obedience will bring God's promises to life. Napupulpil po yung buhay natin kapag tayo sumusunod sa Panginoon. Amen. Alam niyo po, yung tunay na kaulugan ng buhay natin ay sumunod sa Panginoon, ay sumusunod sa ating Panginoon. Hindi po yung maraming bagay na pinagkakabalan natin na nauubos yung lakas natin. Amen.
ito po yung pagsunod sa Panginoon. Habang sumusunod ka, lumalakas ka. Amen? Amen po. Alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, maraming bagay tayo na ginagawa na naubos yung lakas natin at napapagod tayo. Amen? Ang daming distraction ngayon sa ating paligid. Amen? Maraming panic po sa ating paligid na nangyayari ngayon. Kung titignan mo lang sa government natin, na ang gulo. Amen po. Mainis na ako. Hindi po ba? Kaya po, yung kailangan lang natin ngayon talaga na pagtuunan yung pinapagawa niyo sa atin. Para po, kung mahal po natin yung next generation natin, yung mga anak natin, yung apo natin, yung apo-apuan natin, no? Na yung bansang Pilipinas talaga, yung kapaligiran natin, na merong godly community, godly leaders. Ngayon pa lang, kailangan meron tayong gawin. Kasi the next generation, dalangin natin sila yung mag-lead sa atin, yung mga anak natin, sila yung susunod sa yapak natin, na sumusunod sa Panginoon. Amen po. Amen. Kaya po, kailangan meron tayong gawin. No? Kaya po, hindi ka basta-basta eh. Kasi pinili ka ni Lord. Kaya ka po nandito, hindi ka lang basta-basta nandito. Amen? Hindi ka lang nag-church. No? Hindi ka lang nung dati, nasa gilid ka lang. No? Nakikipagkwentuhan. Na nasa labas ka pa ng gate. Amen? Pero ngayon nasa loob ka. And, alam mo sa sarili mo, na ito yung tama na gagawin. Amen? And then sabi dito, go where I send you, trust me, and I'll make it yours, sabi niya kay Joshua. Pero sa atin, saan man tayo pumunta, kasama natin si Lord. Saan man tayo lugar na pupunta, kasama natin si Lord. Amen. Pero po sa kasalanan mo, si Satanas po yung kasama niyo po niya. Amen po. And then, dito meron po tayong parang regalo na nakalagay sa atin, sa buhay natin, parang regalo na nakalagay sa ilalim ng Christmas tree yan. Ganyan. Na may pangalan mo na ito, pero hindi ito magiging iyo hanggat hindi mo ito inaabot o binubuksan. Tama nga naman po, no? Na merong regalo kasi mag-Christmas na ngayon sa ilalim ng Christmas tree. Pero hindi ito magiging iyo hanggat hindi ito inaabot sa iyo at binubuksan. Amen? Pareho din yan sa atin na ang mga pagpapala ng Diyos ay naroon na. Ngunit kailangan natin kumilos sa pananampalataya upang may tanggap ito. No? Kasi tandaan po natin, no? There's blessing talaga sa pag-obey natin sa Panginoon. Kaya nga hindi ka basta-basta eh. Hindi basta-basta din yung pagsunod natin sa Panginoon. Sabi nga, ano yung tinanim mo, ano yung aanin mo. No? Magtanim tayo ngayon ng mabuti. Pagtatanim ka rin ng maraming mabuti. Ay mag-aani ka rin ng maraming mabuti. Amen? Ito, magtanim tayo sa Panginoon. Sa langit, aani tayo. Pero yung paramis dito, hindi muna sa langit eh. Dito pa lang mararanasan pa lang. Amen? Amen po? Kaya po, tayo'y
kailangan kumilos, na ang Diyos ay naghihintay lamang para tayo ay kumilos at manampalataya sa Kanya. Alam niyo po, laging naghihintay si Lord sa atin. No? Every time na lumalayo tayo sa Kanya, si Lord naman lumalapit sa atin. Every time na nagkakasala ka, si Lord naghihintay na humingi ng tawad. Ganun si Lord. Hindi siya, baga, unconditional yung love niya sa atin. Amen? Amen. Kaya po, ang sabi ganyan sa verse, no, 2 Corinthians chapter 5, verse 7, for we live by faith, not by sight. Amen? And then faith by itself, it is not accompanied by action. It's dead, sabi niya. Kung wala talagang, yung pananampalatayang walang action talaga, ay patay din. Wala din resulta. No, sa buhay natin. Kung titingnan po natin yung buhay natin noon, ngayon, mas mapalad yung ngayon. Amen po ba? Yun noon, parang hirap no? Pero ngayon, parang dali na lang. Kaya yung mga bata ngayon, mas mapalad Amen po? Kesa ano? Amen? Kaya po, yun po yung number 1, no? Na He has a promise to us. Talagang mayroong pangako si Lord sa buhay natin na kailangan lang hakbanin natin. Kailangan meron kang gawin. Sabihin mo sa katabi mo na hindi ka lang nakaupo. Pagkasunod ka rin. Amen. Kaya po si Lord, no, nag-serve si Lord sa mga tao. Tayo din magsuserve sa mga tao. Hindi yung maging alipin tayo, no? Hindi po maging alipin tayo ni Lord. Hindi yung alipin ng sarili natin na wala ka nang pakialam sa paligid mo. Wala ka nang pakialam sa family mo. Hindi po yung tinuturo dito. Nagiging compassionate po tayo sa mga tao na kapaligid sa atin. No? And then, kailangan meron tayong gawin na sila din makikita natin na bago naglilingkod din sa Panginoon. Amen? Kasi gusto po natin that our next generation naglilingkod din sila. Amen? Kaya po yung number 2 is God's presence is assured. May katiyakan po sa Panginoon. Amen? Sabihin mo nga sa katabi mo, may katiyakan sa Panginoon. No? Meron pong assurance po talaga kapag yung buhay natin binigyan natin sa Panginoon. At merong assurance na tayo sumusunod. Na hindi papayag sa Lord na walang balikin. Amen? Laging may binabato si Lord sa atin. Amen? Kaya po, in Joshua chapter 1, verse 5, sabi niya, no one will be able to stand against you all the days of your life as I was with Moses, so I will be with you. I will never leave you, not forsake you, sabi niya. Kaya po, yun yung assurance na si Lord sasamahan ka niya. Saan ka mapumunta? No? At si Lord sasamahan ka niya, ano mang gagawin mo? Magtatagumpay. Amen? Kaya po,
sa atin, no, makita natin na huwag po nating pawalang bahala yung ginagawa natin po dito. Kasi yung ginagawa po natin dito sa church na pinagkatiwala sa atin dito is nagbibigay ng pag-asa sa iba. Sinishare si Jesus para sa mga tao na nawawalan ng pag-asa, lalo na stress lang, mag-worry na talaga na mo bago itang kapitbahay mo, nakala mo chismosa talaga, pero chismosa talaga. Pero kahit ala na parang ma-stress niya pala, ala na nang tuwala niya sa sarili na, talagang ala nang pag-asa. Tapos mag-isip niya yung magpakamatay, mag-suicide. Kaya po, kailangan meron din tayo talagang compassion or concern sa mga taong nakapalitan sa atin. Amen? Kasi po tayo yung gagamitin ni Lord sa mga tao na nawawalan ng pag-asa. Or sa mga tao na talagang gusto ni Lord na may lapit sila sa Kanya. Amen? Especially our family. No? Talagang kamustahin po natin yung pamilya natin. Na kamusta sila? Kamusta kayo? Na mabuti pa ba kayo? Ayos lang ba kayo? Amen? And then, yun, share mo din si Jesus sa kanila. Amen? Kaya po, lagi natin sinasabi at naririnig po ito that our first ministry is our family. Amen? And then, you will never face a battle alone. I'll be with you always, just as I was with Moses, and no one will be able to stop you. Na kasama natin si Lord saan man tayo pumunta. Maaaring maglakad ang isang bata sa madilim na silid, nanginginig sa takot, ngunit kapag hinawakan niya ang kanyang kamay ng kanyang ama na nagkakaroon siya ng tapak, hindi ang kawalan ng dilim ang nagbibigay ng tapak, kundi ang presensya ng ama. Kung titingnan po natin, merong isang bata na natatakot talaga sa dilim, pero dumating yung kanyang ama, nawala yung takot niya. Ganun din po tayo, kapag natatakot tayo, alam natin kung sino yung tatawagin po. Kapag nawawalan tayo ng pag-aasa o na-stress tayo, mag-selfie ko pa stress ko, na mga tita mo, mag-pray ka. Halina ka mag-post ka na, feeling stress. Halina po mag-post mga tita mo ka. Kailangan mag-post ka ng Lord. Sabihan na mo kayo, gano'n. Bayat tao, yung pagdala tao. Amen. Para ito ako ay marites. Then, ikasipin mo. Ayun, na. Amen. Kaya po, sa atin, saan mang bahagi ng buhay mo, sabihin niya, hinahaglangan ka ng takot. Marahil tinatawag ka ng Diyos na humingi ng tawad, magsimula muli sa Panginoon, gumawa ng hakbang ng pananampalataya sa Kanya. Ngunit bulong na takot, paano kung mabigo ako? Minsan sa atin, na meron tayong ginagawa na
minsan inuunahan tayo ng takot. No? Halimbawa na lang, mag-business. Mag-business tayo ng ganito, paano malugi? No? Paano walang bumili? Paano mabankrupt? No? Masasayang. Amen. Kumbaga, mag-advance na atin. Mag-declare na atin kaya. Pero, yung kailangan kayo tamo, itong ugalian tamo, mag-declare tamo positive kahit sarili tamo. No, every morning, kasi morning pa, higigibing asawa. Higigibing asawa. May inis pa ka atin doon. Bumagawa ka, may inis pa. Kaya po, nalitang na-declare tamo, lalo na morning na, nalitang negative tamo sa sabi, ito yung mangyari. Pero nalitang blessing or positive lang na-declare, ito po rin yung mangyari. Amen. Amen po. Amen. Sabihin mo namin, kalabunin asawa ko. Amen. Diba? Sabihan mo namin, nakakainis ang naranji na. Sabihan, kalago mo. Yes. Amen. Alin na, kumbaga, alin na kayo, kumbaga, nanda, parang iwas kayo na, Diyos awal ko. Sabi ni Lord na ganyan, hindi ka nag-iisa, o hindi tayo nag-iisa, kasama natin siya. No? Na saan man tayo pumaroon, kasama natin si Lord. Amen? Kaya po, sa Deuteronomy chapter 31, verse 6, sabi niya, be strong and courageous, for the Lord your God goes with you. And Matthew 28, verse 20, surely I am with you always to the very end of the age. Now, talagang hindi tayo pababayaan. Ito yung assurance po na kasama natin sa Lord. Amen? Sa kasiyahan man yan, sa pagsubok man yan, kahirapan, kaginhawaan, kasama mo sa Lord. Amen? Landas po talaga na ikaw ay gumagawa ng kasalanan. Sa Satanas po yan, no? Tandaan po natin, hindi nalulugod sa Lord sa kasalanan. Amen po? Amen. And then, yan po yung number 2, no? Yung God's presence is assured. Talagang may katiyakan po talaga sa ating Panginoon. And lastly, yung obedience to God's word is non-negotiable. No? Hindi po ito nababago. At talagang makita natin baga kapag sinabi nga negotiable, dapat sundin, hindi maaaring baguhin o tawanan. Diba kapag meron tayong binibili, negotiable na po mga car, kotse, negotiable na po yung car na yan sa sarili. Yan pa pong bawas. Parang ganyan. Pero, ganoon po, no? Obedience to God, God's word is non-negotiable. Hindi po nababago yung salita ni Lord. Kapag sinabi po ni Lord, tutuparin niyo po yan. Amen? And then, sabi dito sa Joshua chapter 9, verse 7, chapter 1, verse 7, be strong and very courageous. Be careful to obey all the law my servant Moses gave you. Do not turn from it to the right or to the left, that you may be successful wherever you go. No? Kaya, that God is reminding us, Joshua, that true success doesn't come from power or skill, but from obedience.
to His Word. No? Hindi talaga sa kakayahan natin, sa lakas natin. No? Kung bakit tayo humihinga ngayon, kung bakit ka nakaupo ngayon na malakas ka. Hindi dahil sa'yo, dahil sa Panginoon. Na another day, binigyan ka na naman magkakataon para sumunod sa Kanya. Amen? Kaya, kung titingnan mo, everyday is a blessing. Kasi sa pagtulog natin, pwede na tayong kunin ni Lord or ni Satanas. Amen? Dalawa lang po yan, yung kukuha. Si Lord or si Satanas. No? Kaya po sa atin, no, talagang maging grateful tayo, thankful tayo sa bawat araw na binibigay niyo sa atin. Amen? Kaya po, stay strong, stay faithful sa ating Panginoon. Maging tapat po tayo sa Kanya. No? When you stay on the path of obedience, then God will make your way to be successful. Man, woman. No? Talagang mayroong tagumpay sa pagsunod sa ating Panginoon. No? Kaya po hindi ka basta-basta nandito. No? Kasi pinili po tayo ni Lord para sumunod sa Kanya. True courage is not just doing bold things, it's doing the right things according to God's Word. Success in God's eyes is a measure not by popularity, but by the obedience of God. No, hindi ka lang tagaupo. Kailangan meron kang gawin. Kailangan gawin mo rin yung pamilya mo. Idala mo rin yung mga kamag-anak mo. Yung mga kaibigan mo. No? I-invite mo rin. Share mo rin. Alam niyo po, yung pag-share po ng salita or pag-share sa mga kapamilya natin, hindi naman kailangan na memorize mo yung Bible or marami ka kalap sa Bible. Ang kailangan mo lang yung buhay mo na binago ni Lord. I-testify mo yung buhay mo, yung ginawa ni Lord sa buhay mo. Yun lang yung kailangan para maniwala sila, na-encourage sila. Hindi yung po i-testify yung kalukuhan nyo na yung ginawa ni Lord na kabutihan. Amen po. Kaya po, everyday kailangan magpabago tayo sa Panginoon. Amen. Yung mga ugali po natin na hindi naman karapat-dapat. Hindi naman dapat iasa. No. Kailangan magpabago tayo. Amen. Kaya po, sabi dito, tulad ng GPS. Alam mo po yung GPS? Ang GPS ay makakatulong lamang kung susundin mo ang mga direksyon. Ibinibigay nito. Kapag nagpasya kang maglakad sa sarili mo na, malilinaw ka. Amen? Kaya po sa mga Waze or GPS or Google Map, kapag yun kasi yung kung saan ka pupunta, so sa place na hindi mo alam, kailangan sundin mo yung direction. Pero kapag nagkamali ka dun, isang lang, ligo lang, magagawa nila naman, baga may palawag na naman. Amen? Sa parehong paraan ang salita ng Diyos, ang ating banal na GPS. No? Kapag tayo ay tapat na sumusunod dito, mararating natin ng patutunguhan na inahanda niya para sa atin. Kaya yung GPS natin talaga si Lord. Yung pagsunod natin sa Kanya. No? Kasi maliligaw kung sarili mo lang. Yung iniisip mo. Sarili mo lang kapakanan. Wala kang pakialam sa ibang tao. No?
yung gusto natin dito, masunod natin sa Lord. Eh yung pagsunod na yun, kailangan may tapang, may courage, no? Hindi ka lang basta-basta susunod. Kailangan may boldness, may daring faith, sabi niya, na matapang na pananampalataya. No, hindi ka mahiya. Amen? Hindi ka mahiya na i-share si Lord sa buhay nila, sa buhay mo. No? Kasi ito yung tama eh. Sa panahon po natin ngayon, people need Jesus. Ang daming tao nagpapakamatay. Ang daming kabataan nagpapakamatay. Or nanay, stress na. Dahil ka lang lokasyon punto. Di ba? Para makakita sa mga Facebook na post natin, nakita natin na mga nanay pinatay yung mga anak niya. Dahil siguro yung mga anak na yun, parang yung mga bata. Dahil latest pa lang nakita ko sa Facebook talaga na yung mga anak niya pinatay niya. And then yung nanay, dahil stress siya, and then hindi siya inaaruga din ng asawa niya. Ganun. Talagang nagpakamatay, pinatay na yung mga nanay, yung mga anak, nagpakamatay after. Kaya po yun, talagang people need Jesus talaga. And yung mga tao yung kailangan ng godly community. Na wala silang iposing community na tulad natin, meron tayong cell group na inaatiran. Na yun po, tulong din yun sa atin para mag-grow tayo lalo sa Panginoon. Amen? Kaya po yung wala pang cell group talaga, mag-ipag-join tayo. Amen? Kaya po, yun po yung message po natin ngayon that kailangan meron tayong gawin talaga. For the cause na our next generation, merong susunod talaga na di maglilingkod sa Panginoon. At merong godly community talaga. Sa environment natin. Kasi kung titignan mo, hindi safe eh. Kasi yung mga tao iba na eh. Kung maglalakad ka sa madilim, ikaw lang, baka ma-snatch ka pa eh, ma-stage ka pa eh. Diba? Talagang iba ng tao ngayon, hindi safe. Pero tandaan po na tao na pagkikitaan ng Panginoon, ng Lord. Kaya itin kay promises ng Lord na safe tamo kayo, protected tamo kayo. Halina tamo po ba? Amen? Tandaan tayo na Lord, kaya tayo lagi. And kailangan nyo talaga nasunod tamo kayo na ating willingness talaga na pagsunod kayo. Halika mo hanapin, mapilitan. Amen. Balo ng Lord na kung mapilitan ka, kasi balo ng puso mo. Balo ng parang gawan mo. Balo ng biyan. Amen. Kaya controlling Lord yung biyan mo. Alawain ka tayo. Narataan mo na kahit instrumental mo, talagang gagamitan na tayo ng Lord para diyang tao makalapit na kayo. Pero alwa pa rin, hindi ka tao magbabayo kayo. I-Lord pa rin lagi. Kailangan gawin namin itong part na pagawa ng Lord. I-Lord din bahala talaga. Amen? Amen. Amen. Kaya po, sila po lalakad lang. Kaya po, ngayon morning na,
Akita ka sa salita mo na alita mo basta-basta makalulok yan. Alita mo basta-basta makagat. And hindi ka basta-basta tao. Importante ka ako. And ikatangan anak ng Lord na pinili na. And ikatangan natin tamang pabor na manyan kayo kasi anak ng tao. And kailangan tamo mo talaga na sunod kayo at hindi tamang tao. Kasi sabi natin, if you love me, obey me. And then, nakita mo na ating assurance kaya paano sunod tama mo. Nakita ang assurance nito. Ang assurance nito na protected ko, malusog ko, na provided ko, na nakapagulan. Alam niyo po, maraming tao na napatunayan. And then, tayo din sa buhay natin napatunayan na He is good, He is faithful to us. And hindi tayo pinabayaan wala nung natutunan. Kung iisipin niyo po, no, ang hirap ng buhay noon. Pero nakasurvive tayo. And because of the goodness, no, the grace of the Lord. Amen? Kaya po this morning, let us all raise our hands and let us close our eyes. That i-declare mo na, Lord, susunod po ako sa'yo. Ano man ang mangyari, susunod po kita. Father, we thank you, God, for this morning. Thank you for the word, for the promises, Lord God, that you gave to us. And Lord, right now, ilalapit namin lahat, Panginoon. Pag-alala namin, o yung mga challenges na pinagdadaanan namin, binibigay namin lahat ito sa iyo. Alam namin, Panginoon, na ikaw yung solusyon na bawat problema namin. At Lord, right now din, mula ngayon, meron kaming gagawin para sa iyo, para sa kingdom mo. Increase mo, Panginoon, yung pag-compassion namin sa mga taong minamahal namin. Alisin mo yung selfishness, walang pakialam sa mga tao. Alisin niyo po sa isip namin, sa puso namin. Bagos, Lord God, bigay mo sa amin yung mahabagin na puso, matulungin na puso, Panginoon. May pagmamahal sa pamilya. Kaya po salamat, O God, that you are here, you are with us. Kasama ka namin, kasama kita, Panginoon. Kasama ka ako pumalaman. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus, that nandito ako
masigla, buhay pa. At habang buhay pa po ako, susunod po ako sa iyo. Thank you. Thank you, Lord. You are faithful. You are good. Ikaw ay mabuti. Ikaw ay tapat. Mula noon hanggang ngayon. Salamat, salamat. We honor you, God. We glorify you, God. Displayed in our lives. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say, Amen. Together, I'm going to Sige po, tayo dadako sa ating pagbibigay natin mga kaloob. Dalaw ba? So, sino po God-bless sa message ngayon? Amen. Courage to obey. Meron po ba kayong mga na-take notes? So, sino po dito yung hindi takot, maubusan ng pagbibigay kay Lord? Amen. Sabi ko, obedience to God is a blessing. Amen po ba? Kapag daw po ikaw sumunod sa ating Panginoon, pagpapalain. Wala pong imposible kay Lord. Amen po ba? Halimbawa po, dun sa Bible, kung sa kanyang mga alagad, simpleng pag-obey lang po ito. Kung sila'y nangingisda, mga alagad, ni Jesus Christ, magdamag silang ng isda sa laot. Wala po silang nahuli kahit anumang isda. So magdamag po sila, baga sa nasero po sila na huli. Pero nung kamagahan, nakita nila si Kristo, at ang sabi ni Kristo sa kanila, try nyo dyan sa may kanan, ihagis nyo ang yung mga lambat. So kung tutusin po yung mga alagad, imposible mo, di ba? Magdamag na nga silang ng isda, wala silang nahuli. Tapos, nabot na sila ng umaga, wala pa rin silang nahuli. So, imposible naman po, nandun lang sila sa tabi ng mababaw na tubig. At sa sinabi ni Jesus sa kanila, subukan niyo sa bandang kanan, ihagis mo yung lambat niyo. So, sumunod po sila. Kung tayo, susunod ka kaya? Magdamag ka na ng isda, wala pa rin. Tapos sasabihin dyan lang sa tabi, agis mo yan. So, inagis po nila, nag-obey po sila, sumunod sila kay Lord. So, doon po, nakahuli sila. Talaga namang punong-puno ang lambat nila. So, wala pong imposible kay Lord. Amen po ba? So, sa atin din po, ganun, no? Baka sinasabi niyo po sa sarili niyo, ilang years na akong Christian, ilang years na akong nag-attend dito sa Dubai. Pero feeling ko hanggang ngayon, mahirap pa rin Hindi po ba nasasabi sa sarili niyo? So, yun po, no? Ang pagsunod po kay Lord ay hindi po madali. Amen po ba? Maraming challenges. Hindi po tayo accepted sa anumang mga pagsubok, kaya sa anumang po yan. Suffering, nandyan din po yan. Hindi po tayo accepted. Pero by faith, by grace of God, nagpapatuloy po tayo. Kasi naniniwala po tayo na ang blessing ni Lord nasa timing po niya. Wala po sa timing natin. Kaya ang sinasabi po na let's go and let's God. Yung po gano'n. Hayaan mo si Lord, sumunod ka lang. Pabayaan mo kailan ibibigay yung mga panalangin mo. Kahit nakikita mo na yung sarili mo na ito lang ako, hirap na hirap. Marami din po sa mga Christian na marami tumata dito dahil akala nila, yung timing nila, yung pagsunod nila kay Lord ay napakadali. Hindi po gano'n. So, gano'n po tayo. No? Habang tayo po ay sumusunod, nakakaranas din po tayo ng mga unos sa buhay. Pero, let's go. Let's go. And let's go. Hayaan natin. Sumunod lang po tayo. Kaya magaling din po tayo sa ating pagbibigay.
So po ito ay sign na magpapakita po ng pagpuri sa Panginoon at pagpapasalamat sa ating mga kahit sa inyo. Sige po, let's pray for our Lord. Ama namin Diyos, dakilang makapangyarihan sa lahat. Isa pa po, maraming salamat sa iyo for your goodness, kindness, faithfulness, and love to us, O God. Hindi ka po nagkulang. You provide all our needs, O God. Hindi pa mo po namin ito hinihingi. Alam po namin na nilaan mo na sa amin, O God. Hanggang po kami nabubuhay, alam po namin, nakaplano na po yung mga biyaya, mga kailangan namin araw-araw. Kaya salamat po. Napatuloy po namin yung pinabalik ng pagmamahal at pasasalamat, Panginoon, lahat po namin natatanggap po sa iyo. Finances man to, kalakasan, success, mga business o mga trabaho, Lord. Sa iyo lahat po ng papuri. We glorify you, God, sa lahat ng sitwasyon ng aming mga. Salamat po. I-bless mo po ang bawat isa sa araw na ito sa kanilang pagbibigay. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Alay po guys. Mapod po. Kayo na lang muna sa media. Amen. Amen. O sige, palakpakan po namin sa Lord. Sige, kalak po namin yung mga kamay natin. And let us declare, may the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you peace. And may His presence go before you, beside you, and behind you in all you do. May your home be filled with joy, your heart with faith, and your hands with fruitfulness. Amen? In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say